po mga kababayan, ma'am sir. So today nga is April 12 na 2025. At andito pa rin tayo. Andito tayo ngayon sa may Lingunan, Valenzuela. Ayan, so ayan, ibahin muna natin yung ating mga estilo. So ang ating mga content ay ayan, dito ngayon sa ating kinaroroonan sa Lingunan, Valenzuela nga ito. At tayo ay papunta hanggang dyan sa may Valenzuela Memorial Park, sa may C. Molino Street, Viente, Riles, Valenzuela City. So hanggang dyan lang po yung ating content. At babaguhin muna natin ng onte sapagkat so ganyan na lang muna. Baguhin muna natin dahil medyo hindi maganda. Hindi naman konti, ano lang, baguhin lang natin ng konti. Ayan, para naman medyo umunti yung medyo maiksi lang yung ating film. So yan lang kung saan tayo papunta para makapagkwentuhan naman tayo ng kaunti. Kasi kung may sakay po kasi tayo, so bawal tayo mga magsalita. Ayan, medyo itong dinadaanan natin ngayon. So dito yan sa may Lingunan, Valenzuela. Itong kinaroroonan natin ngayon ay sa may teka lang, medyo mahina kasi, T. Santiago Street. Yan, T. Santiago Street. At kakanan tayo mamaya sa may C. Molina Street. Medyo traffic lang ng konti. So today is normal lang yan kasi may daanan ng mga truck kasi dito. So mga kanyang katrafikan ay kanormalan yan dito. Kanormalan talaga. Aha. So hi, I'm here already. Ayan, so inaantay na tayo ng ating passenger, ng ating mission. Subalit pagdating doon ay mag-o-off na tayo kapag nakasakay na po sila. So hindi need sila yung content natin. At hindi na rin yung way ng ganon, way ng pinupuntahan natin. So tayo ay nasa Lingunan, Valenzuela. From our point to yung sinabi natin sa may Valenzuela Memorial Park. So kwentuhan lang muna tayo. Ayan, so normal lang yan. So today nga is April 12, 2025. Eksaktong oras ay 10:16 AM. Ayan, Sabado ngayon. So expect na walang mga truck ban. So pero dito wala talagang truck ban dito kasi looban na ito. So talagang marami kasing ano dito, factory, mga bodega. So talagang marami kasing truck. Maraming truck talaga dito. Ayan, kapag nakakasabayan mo talaga ang mga truck ay talagang medyo magtitiis ka sa trapiko. Ayan, kung nakikita nyo, hindi din po yan ang ating content. May nasusundan lang tayong isang sasakyan. So hindi natin yung content. Ignorin nyo yung plaka nya. Hindi natin tatakpan yan kapag hindi tayo nag-edit. Ang ano lang natin sa mga napag-uusapan lang, mga nadadaan lang. So Land Cruiser V8, Toyota Land Cruiser, medyo ano yan, medyo matakaw-takaw kasi syempre V8 na yan, walo na yung kanyang preston na. So pero malakas yan, hindi ka mabibitin yan kahit sa ako na. Malakas, kaso nga lang syempre malakas din, matakaw din kumpara dito sa ating ginagamit. 1.5 lang to. Hindi siya katipiran pero nasa kumbaga parang middle lang yung katipiran niya. Kasi talagang sa ngayon medyo matipid yung Mirage. Uno lang yun eh. Uno lang, so matipid talaga yun. Yun nga lang syempre, kapag ka mas maliit at mas matipid, asahan mo yung kalidad or yung lakas ng makina eh. Huwag mo naman, halimbawa yung Mirage ba, di uno lang, ikukumpara mo sa lakas ng Land Cruiser na V8, napakalayo naman. Napakalayo talaga ang pagitan ng kanilang lakas. Nasubukan na rin kasi natin yan. Well, tayo ay isang
operation in charge dati sa ating dating company sa Saudi Arabia. At marami tayong mga hinahawakang mga equipments at mga vehicles, light and small vehicles, as well as sa mga heavy vehicles po. Light, mga medium, ganyan, mga maliliit na sasakyan, nasa sa Toyota Hilux, mga ganyan, mga maliliit pa. Actually doon sa pinanggalingan ko, maliit na yan, Toyota Hilux, mga maliit na yan. Ang issue sa akin din doon na ano naman I mean, Isuzu D-Max. Yun ang issue sa akin doon na sasakyan ko. During nung ako ay isang operation in charge doon sa company na aking pinanggalingan. Okay din ang hatak naman ng D-Max. Kasi ano lang naman yun, pagka magsasite lang ako, well, talagang ano din ako, kumbaga dual yung ano ko. Pag magsasite lang, bibisita sa site, sa aking nasasakupang site, meron akong dalawang nasasakupan. Kapag papasyalan ko ang mga equipments at as well as my drivers and operators din, kinukumusta din sila doon. Yun, sa nagsasite din tayo. Para sa akin mas gusto ko yung magsasite na lang na magsasite kasi sakit sa ulo pag nasa opisina. Hindi sa yung hirap ng trabaho, hindi naman sa ganun, so stress ba? Stress dahil sa dami ng ginagawa. So just imagine, during yung taon yun, kasagsagan yun ng medyo pag basta may problema sa din yan, medyo binawas na rin ang aming mga overtime that time dahil nag-a-adjust yung aming company sapagkat medyo nagkakahigpitan sa paniningil yata. So pinanggalingan ko ay road construction contracting company. So ang aming company gumagawa ng mga kalsada, mga building, mga ganyan. So ako ay isang OIC, operation in charge. Dating unlimited ang aming overtime hanggang 8 hours. Hindi naman unlimited dahil hindi mo na magkakaya talaga yung so nag-8 talaga, 8 hours isang araw kaya na nagbibigay yan hanggang 8 hours overtime. So tiba talaga kami dati sa overtime doon. And then yan, nagbawas hanggang umabot nga sa 2 na lang. So doon medyo nagkaanohan kasi syempre medyo mababa din ang sahod, kaya umaasa din kami talaga sa overtime. Well, hanggang sa nagdagdag din naman ang basic, pero hindi pa rin sapat. At pinakuusapan din kami ng company dati na pagtsagaan for 4 years to 6 years yata din yan yung sinabi, na pagtsagaan muna sila dahil nga sa nag-a-adjust, dahil sa nahihirapan bumabangon. Kumbaga parang naapektuhan talaga ng basta hindi ko na alam hindi ko na matandaan kung anong klaseng yun pagbaksak yun, basta na medyo pahirapan yun. Ang dinig ko lang naman na medyo nahirapan silang kumolekta ng bayad ba, ng payment. So siyempre anong papasahod nila sa amin, although maraming pundo yan, siyempre hindi naman inuubos yung porket marami silang pundo iuubos sa'yo, hindi, siyempre yan, pinapaikot kasi yan. So yun, ganun naging remedyo nila, nagbawas ng overtime kasi nako, ang laki doble yung mababawas sa libo kami, laking company mo kasi yun, halos buong Saudi Arabia ay sakop. So libo kami, so biruin mo, milyon yung mababawas buwanan sa sahod. Malaking bagay, di ba? Milyon.
para sa mga ano ng buwan-buwan yun ha, milyon mababawas sa sahod. So malaking bagay para sa kaunlad, pandagdag puhunan kumbaga. Ewan ko, ganun lang ang naririnig ko na sinasabi sa amin kasi kinausap din kasi kami ng ng administration. Yung ganun nga. So yun, kung baga hindi naman kami bilang tulong din at din, sige, lahat naman kami dahil alam na din naman namin talagang maganda yung trato sa amin. Yung iba na andon pa rin hanggang ngayon nakapagtiis at okay naman na daw. Nagdagdag na ng basic at naibalik na yung overtime kasi doon sa mga huling ko sa kanila. While ako naman ay turn right onto Seymour Street. hindi na rin doon, hindi rin nagtagal sapagkat siyempre medyo stress din yung trabaho ko talaga. At kinakailangan ko din umuwi. Siyempre may pamilya din tayo. So yun, uwi ako. At that time wala pa akong baby kasi. So priority pa yun, priority. At okay naman, priority ko ang pag-uwi para nga magkaroon ng, siyempre mahirap yung trabaho ka na lang ng trabaho tapos wala din na yun. Pinagbigyan naman tayo ni Lord. So nag-stay tayo ng 1 year pa sa Pilipinas. So nag-business din tayo dito habang tayo ay andito sa Pilipinas. So ayun naman, okay naman. At binigyan tayo ng anak. So after mailabas yung ating anak, so abroad ulit tayo, malis ulit tayo. Tayo ngayon tayo ay na-destino sa bandang Dammam. Jeddah yung base natin. Jeddah yung base natin, pero na-destino tayo sa Dammam at Jubail. Sa may Jubail doon tayo nagtagal. Dammam sa Jubail. Na-destino tayo sa airport, sa Aramco. Hindi ko na i-detalye ang buong hindi ko na i-detalye ang kabuuan ng kwento. Yan, dali. At medyo pahirapan kasi ditong masikip kalsada. Hirap to, masikip ang kalsada. Pag nahulog to, dali lang po kasi yung kasi pagka nahulog to, sirang sasakyan kasi kanal hindi pwede magkamali. Pag nakamali ka, sirang sasakyan, malalim. So yan, malapit na tayo. Ayun nga, at last 2023 naman natapos na rin yung ating kontrata din. So umalis na rin tayo. Tayo ay mga napangakuan ng una din sa ating mga company madagdagan kasi hindi kasi naibigay talaga yung sahod natin sa ginampanan nating trabaho. Although ayos naman yung nila, nangako naman, pero tayo hindi na nakapag-finish. Siyempre pamilyado tayo. So okay naman yun. So andito na tayo. So kailangan na natin tapusin ito. Bye bye po, God bless po, paalam po muna ha. Pansamantala po.